At sa wakas, tapos na ang pagtatago ni Arnie Tevez, yung mastermind ng massacre sa Pamplona last year, 2023. At ito, nadakip siya sa Timor-Leste, isang separated state ng Indonesia. At narito ang ulat galing sa UNTV. Ating panoorin. Kinumpirma ng Department of Justice o DOJ na naaresto na si dating Negros Oriental 3rd District Representative Arnulfo Arnie Tevez Jr. sa Dili East Timor o Timor-Leste bandang alas 4 ng hapon kahapon. Naglalaro pa umano ng golf ang expelled congressman nang arestuhin ito ng mga otoridad. Ayon kay Secretary Crispin Rimulya, ang pagkakahuli kay Tevez ay patunay ng kapangyarihan ng international cooperation at walang terorista na maaring takasan ng hustisya. Dagdag pa ng DOJ, naging posible ang pag-aresto kay Tevez dahil sa pakikipagtulungan ng law enforcement agencies tulad ng International Police o Interpol, National Central Bureau o NCB sa Dili at East Timorese Police. Ayan, bilib ako sa ating NBI at sa Interpol sa kanilang paghahanap diyan kay Arnie Tevez. Nagtatago lang pala sa Timor-Leste. Ngayon, kung naalala nyo yung dinakip din noon na itong wanted na si Ruben Eclio Sr. ay naglalaro din yun ng golf. Kaya nahuli, namataan. Kasi kung magtago ka, huwag kang pumunta ng mga golf club kasi maraming nakakilala sa iyo. Kasi ang lugar na yan ay pang high profile. Kaya low profile lang kayo kung kayo magtago. Si Arnie naman ay akala niya ay wala na talagang huhuli sa kanya. Kaya pag golf lang. Kaya ayan tuloy, nahuli. So ito na. Pagdating yan dito ay katakot-takot na kaso ang haharapin yan. At hindi lang yan, may stress ka talaga. Hindi ka makakatulog. Kaya pagdating niya dito sa Pilipinas ay mukhang papayat yata sa laki ng problema. Hindi naman natin alam talaga ang ano niyan. Pero sa narinig natin ay siya daw talaga yung mastermind ng nangyari na yun, na pagpasalang sa Pamplona. Okay, so tapusin natin ang balitang ito at ang ating reaksyon pagkatapos. Si Tevez ay nasa kustodiya na anya ng Timorese Police habang inaayos pa ang extradition o pagbabalik nito sa Pilipinas sa pakikipagtulungan ng NCB Dili, NCB Manila at Philippine Embassy sa Dili. Tiniyak ng DOJ ang regular na pagbibigay ng update sa pagbabalik kay Tevez sa bansa. Hinikayat din ni Rimulya ang dating mambabatas na harapin ang paglilitis ng Korte ng Patas. Si Tevez ay nahaharap sa patong-patong na kasong murder kaugnay sa pagpatay kay Negros Oriental Governor Ruel Digamo at ilan pang sibilyan noong March 2023. Dante Amento, UNTV, News and Rescue. Ayan, wala talagang masamang hindi na susolve na masamang ginagawa ng isang tao. Kaya kung tayo'y magka-commit ng ganyan dahil sa ating napakataas na ambisyon na pampolitiko, ay tanggapin na lang natin yan. Huwag takbo ng takbo kasi ganun din, mahuhuli ka. Maliban na lamang kung doon ka talaga titira sa bundok na walang katao-tao, walang makaakyat, magiging taong gubat ka, mawala na sa'yo yung yung luho mo sa buhay, yung pera mo ay wala ng kwenta yan kapag nandun ka na sa itaas ng bundok. Magiging ermitanyo ka na, wala nang makakilala sa'yo. Okay, so yan ang ating magiging salamin sa ating buhay, ang mga taong yan. Ngayon, napansin nyo, ito palang Indonesia, Malaysia, Sabah, Borneo, ay yan ang mga lugar na magandang pagtaguan ng mga outlaws, itong tumatakas sa batas. Katulad na lamang nitong hat na pastor
Ang sabi ng iba ay nandun na raw sa Sabah. Sumakay lang ng yung maliliit na mga lansa at hinati doon undetected. At pwedeng pagdating doon ay pupunta ng Thailand. Sa Thailand ay maraming magaling sa itong plastic surgery ng mukha. Pwedeng mabago. Yun dapat ang ginawa ni Arnie. Yung kanyang kalbong ulo na walang buhok, dapat nagpa-opera siya doon sa Thailand. Maraming magaling doon na doktor na baguhin ang muka, ang itsura, kung talagang gusto niyang huwag magpahuli. Pinaplantalya niya ang itsura niya, lalo na yung ulo niya, kalbo. Madali talaga siyang makilala ng mga Leste Timor Police. Okay, so hanggang sa muli mga ka-good news, ako'y magpaalam na ingat kayong lahat sa bayan ng Pilipinas. Paalam!